kasama niyo naman kami para sa isa na namang episode na for sure ay makaka-relate kayong lahat. Yes, kaya naman samahan nyo kami sa isang kwentuhang tiyak kayo ay kikiligin. And of course, magmamahal at masasaktan. Ano Lahat yun? lang Ano yan dito sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo, sa karapatan, sa kalayaan. Ayan, so syempre, usapang pag-ibig. Pag-ibig! Paano yung pag-ibig? Charis. Schoolmates, dahil nga ang buwan na ito ay buwan ng mga puso, no? And for sure, ay kayo rin ay naghahanda to celebrate this occasion. Kasama na yung mga minamahal. Yee! Minamahal! Ikaw ba, kamusta kayo na minamahal Parang mo? mahal lang yung mga presyo ng bilihin. Hindi Actually. minamahal. Charis, joke lang. Pero sweet ang aming... Wag Uy, na. sana all. Ikaw din, fresh from Hong From Kong. heartbreak. From Hindi. Yun lang. Yun lang. Kaya naman, syempre guys, no excuses tayo dahil pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang meaning ng pag-ibig or love. Syempre, nagbabago yung definition niyan with every generation. Iba rin yung Yes. parang nafa-fantasize ng Totoo. ating mga kabataan when it comes to love or pag-ibig. Dates or syempre, ngayon din ay niro-romanticize din daw ang heartbreak. Syempre, with the rise of Taylor Swift, you know, yung mga tidings of love. And Nag-emote with us True. music, di ba? with a Grabe. view from the window Parang sa music bus. video. Parang gumagawa ka ng music video pag Dahil uwi. gumagawa ng MV. Correct. Totoo. Syempre, Kaya no? naman, huwag na nating patagalin pa at ating nang kilalanin ang ating mga kasama dito sa studio. Ang mga kabataang warriors pagdating sa pag-ibig. Yan. Of course, meron din tayong dating guru at sanay sa pagkabigo. Wow! Grabe yung pagkabigo. Yari tayo sa audience Diba? today. Kaya naman, sila ay sina Mylene, Hermione, and of course, Coach Joe! Let's go, guys! Ready nang masiwalat ang history ng lahat today. At Ayan. magpa-coach kay Coach dahil parang sakto rin to sa akin. Parang tubo Face sa akin reveal lahat po eh. ang jowa niya. Charot, joke lang. Okay, so let's start syempre sa ating mga kabata. Grabe no, nakaka-feeling old yung sabi ng kabataan. Kabataan. We're all young here, okay? So ano ba ang meaning first ng love sa inyo, Mylene and Hermione? Kay Mylene muna. For me, love itself is very broad and complex na. When you respect and trust someone and you have commitment with it, you can call it love. But when it Ah. comes to dating naman po, I think it is somehow in a different intensity. Mm-mm. And in dating, it composed of two people. Not like other love na they have paternal na you easily can adapt. Sa dating kasi, I think it is growing day by day. And it is mutual decision and intention from both parties. Ang taray ng kanyang Grabe, definition. oo. Pakisulat. Mga kinumpleto Ano niya yung yan. takeaway nyo doon? Pakisulat. Scriptwriter, nakuha mo. Nanote ba natin yun? Nanote ba natin yun? Alright. O sige, thanks Mylene. Mamaya medyo i-expound yan ni Yes. Coach Joe kung tama ba siya. 1 out of 2, alin ang correct? Charot. And ikaw naman Hermione, anong masasabi mo what love is for you? And syempre, same as Mylene, same in the context of dating also. Yan. For me, love, I agree with Mylene na napakalawak niya. It's a malawak na word. And Yes. every person has its own view kung ano ba yung love para sa kanila. And for me, if in terms of dating, for me, love is a person observes and learn about things about you. Okay. And kung Would you say pasok siya- love na ba yon if you're like dating? Kasi yung people na intermingle or at least na interchange nila yung Yes. word na love. Kapag ba dating na kayo, meaning mutually love nyo na each other, parang ganon. Feeling ko sana wag For muna. me, dating is all about knowing each other. And Ah. by that, doon mo malalaman if it will turn out to be love. Okay. Yes. Doon mo rin okay. masispot kasi kung ano kung may red flag and green flag ba Yes. yan. Oo. Na pakibalikan po sa previous episode namin. Hindi na namin i-recap sa episode na Hindi to. na para mag-recap Ayan. pa. Oh, correct. O, James, i-intro mo na si Coach Joe kasi ako Yes. maraming matatanong. Go! And of course, Coach, ikaw ba? For you, Coach, ano ba yung meaning ng love sa perspective ng dating?
Perspective na dating. Thank you pala for having me, Trish, Yes, and of Yes. course, Coach James. Joe, Welcome, let's ma'am. go. Of Happy course. New Year. Why si Coach Joe nandito? Okay, so yung mga sagot niya, filtered. Medyo lang. But going back to your question, James, no? Ang definition of love, para sa akin is action. You have to do something. Mhm. Hindi lang siya puro salita, hindi lang siya puro text or chat. Yes. You have to do something. Love is a verb. It's not a noun. Kaya gusto ko yung sinabi ni Mylene tsaka ni Hermione kanina na yung commitment, gusto ko yan. Kasi commitment requires you to do something, to act on something. At yung Right. pangalawang sabi ni Hermione, yung learning, tsaka yung getting to know. Because sabi nga ng mga kabataan ngayon, no, yung mga kabataan ngayon, medyo impatient tayo. Yes, tsaka mabilis. James. Medyo Yes. mabilis, no? Of course, with the advent of technology and science, some people think na kapag convenient, kapag madali, love na Yeah. yon. But Totoo. I would like to differ, guys, no? So love takes time, number one, and love is patient. Sabi nga sa Bible. At Love is syempre- kind. Love is kind. Tuloy na natin. I definitely, gusto ko yung sinabi ni Maylin kanina na you have to commit. I always tell the younger generation nowadays, pag walang label, walang relationship. Okay. Nakinig mo yun? Kung sino ka man sa audience ngayon. Sa mga schoolmates natin na nanonood dyan, ha? So yun, isa sa mga anchors, kumbaga pillars ng isang relationship at love, yung commitment and relationship and of course getting to know each other. Yeah. Yes. Ang na-pick up ko doon is that kapag dating, it's the first step to getting to know. Mhm. Pero not necessarily accept na agad, di ba? Parang, match ba kami nito? So, hindi ibig sabihin dating kayo, love nyo na ang isa't isa. Yes. Guys, pakino. Charot. Pero coach, may question ako. 'Di ba kapag yung babae nililigawan siya, mako-consider ba na as commitment agad yun sa babae if hindi lang isa yung naliligaw sa kanya? Kasi syempre, entertain niya yun, 'di ba? Para malaman kung sino ba yung mas gusto niya na makasama sa katagalan. Ano po ba yung klase ng ganun? Process talaga. Bakit? Anong application ba yun? Pinapasok mo, James. Siguro, Teka lang si coach muna. ang bias ko, merong liberty, merong privilege ang mga women. We give high regards to women, of course, that they have options. They have options. Mhm. So they can demand, they can ask, they can require the man to be para sa kanila lang. Yes. On the opposite, parang baliktad no? Although you may see it, siguro they can misconstrue it as a double standard, but para sa akin, mas high ang regard dapat natin sa mga babae kasi mga nanay natin, of course, they give Correct. birth. So I think, to answer your question, James, it's not necessarily playing or toying with other feelings. Parang mas okay sa babae na meron ka talagang pagpipilian Yes, sa mga lalaki. totoo. Pero ang pangit din, no? Paminsan kasi, nagiging connotation siya for women na, di ba, yung mga nanay natin magsasabi sa atin na, collect then select ka dapat. Di ba yung Yes. word? Na Oo. collect then select. Pero, parang for guys, ang nami-misconstrue nila yun sa, ay, pinaglalaroan nito yung feelings ko kasi Oo. nag-invest ako ng time. So, in your view, coach, parang, tama lang yun. Na parang, wait lang, wag mo na kayong pag kinilala ka agad, yung sabihin, dapat sa'yo na agad. Yes. Tama. Para sa akin, in the greater scheme of things, mas high ang regard natin sa mga babae. Mas mataas ang tingin natin sa mga So babae. malas nyo kapag hindi kayo napili. Alas mo kung maliit ka. Higher regard natin. Totoo. So in this modern era po, no, where you can find love easily in your perspective, paano nyo ba malalaman na this person is a real love, or do you have standards or checklist na kino-consider bago pumasok sa isang relasyon? Hermione, ikaw. Iba kasi yung love sa infatuation eh. Ngayon Yes. kasi, ang daming nai-infatuate. Like, masaya lang sila, feel nila love na mabigyan lang sila ng stuff. They feel loved and valued already. Pero kasi sa akin, love talaga, it takes time. Mhm. Gusto ko munang malaman if hanggang dulo ba nandyan ka, or kapag wala ka ng time or natatagalan ka na, is aalis ka ba? So for me, love is talagang commitment, and ayoko kasi yung parang sa umpisa dun ko lang masasabi na, uy, masaya to, mahal ko to, ganon. Oo. Kailangan mo pagdaanan pa if love ba is a decision or love is a choice. Pero for me, love talaga takes time, and the longer that nandiyan ka through ups and down, dun ko malalaman na love mo talaga ako. Gusto ko yung sinabi niya sa about sa infatuation. Kasi Yeah. parang maganda rin na na alam natin yung pinagkaiba nun ng love tsaka infatuation. Kasi minsan we tend to parang tayo na parang nako-confuse tayo na
mahal ko na ba 'to? Or, okey lang okey na napapamahal ako kasi nandito siya. Pero kapag hindi ko na kasama o kaya kapag kunwari lumipat ng probinsya, dun mo maano mga childhood dreams, gano'n, childhood love life, mga gano'ng basis. Parang siyempre 'di ba, parang kapag nandiyan yung isang tao, dun mas nabibigay talaga, eh. Pero kapag once na nagkalayo kayo, Yes. dun mo talaga masubok na, totoo ba talagang may feelings 'to sa akin or infatuation lang talaga? So, well kasi sa panahon natin ngayon 'di ba, sobrang bihira na ng organic encounter, 'di ba? Parang mostly sa mga nakita ko na ano, kapag tinatanong sa mga interview na parang, paano kayo nagkakilala? Paano kayo usually ang sinasagot sa dating app, sa mga sa blue app, online. Tapos parang bihira na yung nung parang mga sumasagot na nagkakilala kasi kami sa ganito, Yeah. sa ganyan. So, in modern era, no, nagbabago rin talaga kung paano kayo nakakita ng someone, eh, no? So, yeah. Ikaw naman, Maylene. Dun sa question na if I have standards, I think everyone naman has standards in True. terms of choosing your partner. Dito lang pumapasok sa standards na to, like, paano ba natin pipiliin talaga yung partner natin? And dapat, yung mga standards na yun, for me, if someone is truly in love, dapat, all throughout the relationship, napapakita nila to, not just only in the legal stage. Kasi nga, sabi sa akin, if you are in a relationship, dapat araw-araw ka pa rin nililigawan. Iba yun. Gusto ko Iba yun. naman ako sa life decisions. Kumbaga, Charot. consistency. Correct. Yes, napaka-importante din nun kasi. Kasi minsan kapag umpisa, 'di ba, ano, sobrang mahal na mahal pa, tapos pagkatagalan, nagmumurahan na. Yun lang. Nagmumurahan na, nagbabatuhan na kung ano-ano, Correct, 'di ba? correct. Coach Joe, ikaw, parang what would you say is the right way for people to have standards? Kasi paminsan, ano ba, may pangit na connotation din sa standards. Di ba pag Yes. sinasabi, hindi, kumbaga parang, Hindi ka pasok sa standard. di ka pasok sa standards ko, or rather, it's also coming from the person who sets the standards. Yes, Sometimes, actually. they require so much, but then they don't show up to deserve the standard. What would you Yes. say to that? Siguro let's demystify na ang love is one size fits all. Hindi Correct. siya ganon. Okay. So tayong 8 billion na people sa mundo, we have different standards, we have different criteria to choose our partner. So I would suggest na you really get to know yourself first. So ano bang gusto ko sa buhay? Mas gusto ko ba material? Mas gusto ko ba Yes. nag-uusap tayo? Mas gusto ko ba time? Di ba yung love languages, di ba? You know Yeah, about yeah. that. So make sure na kilala mo yung sarili mo Yeah. so that you can set your standards. Kasi Right. malay mo, kasi minsan, 'di ba, nakikita natin sa TV or sa pag material, love na ba 'yon? Sa ibang tao hindi naman kailangan ng material Yeah. or pera. So make sure muna, going back to your question, Trish, know yourself. So what Okay. is my love language? Kasi most likely yung love language mo, yun din ibibigay mo sa Yes. pagiging partner mo. And of course, Right. tanungin mo yung magiging partner mo, ano ba yung love language niya kung kaya mo bang ibigay yung Right. love language niya. So, it works both ways. But again, dapat nga alam Know mo yourself. know yourself. But what would you say is like, in terms of learning your partner, do you think na yung love languages mo ay kaya mong baguhin? Or is that already a go or no-go for you? Kasi sometimes you try to adjust Yes. to the love language of your partner. But at the end of the day, you revert back to your default. Do you think it's an act of love to change how you are? Or should you stay as you are and wait for someone to accept you? Gusto ko yung tanong ni Trisha kasi Guys, ibig sabihin Kaya na- naman mamaya pa tayong gusto ko yung tanong niya kasi ibig sabihin she's matured na. I mean, Yes, she's pwede ka na matured mag-asawa. Oo. Kasi gusto ko yung fact na yes, you have standards, you are yourself, pero in a relationship, it works both ways, diba? It's a Okay. two-way street. So, know your non-negotiables, Okay. know your standards. Kung kaya mo mag-meet halfway, I don't wanna use the word compromise eh. So, Ah. kaya mo bang mag-meet halfway sa gusto ng partner mo tsaka gusto mo? Same page. Pero that's a very good question for everybody. Na dapat, ano ba yung kaya kong ibigay? Hanggang saan ba ako? So, may Yeah. parameters Totoo. and boundaries dapat yan. So, Right. pwede na mag-love life ulit. Love it! I am now an apprentice. At Thank saka you pwede so ka na much. rin maging dating guru. For the girls out there. But then, anyway, speaking of meeting halfway, putulin muna natin ang ating Yes. kwentuhan. Medyo naparami ang tanong, no? So, sa aming pagbabalik ay let's dig deeper about dating. Kasi kanina, love ang pinag-uusapan. Totoo. Standards, ganyan. So, about dating para sa ating mga kabataan, di ba? So, lahat ng yan ay dito lang sa Schoolmates!